Madami na. Oo naman, damihan mo na. Ito na yung pagkakataon mo para sabihin ang mga pangalan nila isa-isa. Kung gusto mo nga pati yung may atraso sa iyo. Go ahead. Ayun, si Yuri, si Thea, si Leia, si Joy, si James, si Kali, si Carl. Tapos yung mga kaibigan ko nung high school, nag-chat sila sa GC namin. Nabuhay ulit yung GC namin. Dahil sa'yo. Tapos ayun, sila Khalil, si Dennis, si Ben, si Roxwen, si Patrick. So ayun, tsaka si Lawrence. Yun yung mga talaga, bumuo talaga nung high school days ko, lalo na nung pandemic. Since ayun, puro online lahat. Pero kahit online lahat, parang nandun pa rin yung mga pagkakaibigan namin. Etong mga kaibigan mo na ito ay iba't iba yung kursong kinukuha. Oo, iba-iba. So, hindi sila mga accountancy students? Bale, yung isa, accountancy. Tapos yung isa ay nakalimutan ko. Iba-iba. Ay, dalawa accountancy, yeah. So, pero kaklase mo yung dalawa? Hindi? Hindi. Iba't ibang school. So, kahit na medyo hindi na kayo laging nagkakasama, nandun pa rin yung pagkakaibigan? Oo, nandun pa rin. Parang katulad ka rin ba nung Sunan Radio Jocko last week si Jello na tipong kahit hindi sila magkasama palagi ng mga kaklase niya dati, nandun pa rin yung pagkakaibigan? Actually, isa ata ako doon na sabi niya nung sa live nyo. Ikaw yung sinabi niya na, si Lucas at saka ako. May atraso sa kanya. Charot! Matalik kanyang friend. Simula grade 6 hanggang ngayon. Kayo'y magkakaibigan. Wala ka pa namang in-FO na friend? Wala pa naman. Pero dito sa kurso mong accountancy, may nagiging friends ka naman dyan? Marami. Actually, yung mga binanggit ko nung mga una, ayun, mga bago kong friends. Okay. Ayun, kasi isa na doon yung girlfriend ko since, yun nga, kilala ko lang siya ngayong college. Pero sa accountancy, matanong ko lang ha, may kopyahan din ba dyan? May sharing of answers din ba dyan? Bawal ba sabihin pag ganon? Kasi di ba parang, ewan ko pag naiisip ko kasi accountancy, gusto ko siyang i-relate sa math na maraming computation. So naalala ko dati mga algebra, mga basic math, parang ang dami ng mga formula na kailangan, parang ang daming kailangan na process. Di ba papakita mo kung paano yung process ng pag-multiply mo or pagkuha mo ng equivalent to X and Y and Z, ganyan. So sa inyo, kailangan talaga makita pa yung computation? Hindi naman. Depende sa prof. Pero yung prof namin ngayon, pinapakita para talaga mapakita namin na nagigets namin. Kasi hindi naman pwede yung answers nga lang tapos saan nakuha, di ba? Kasi pero posibleng madaya yun kung saan nakuha. Pero pagandahin ko na lang. Hindi talaga siya kopyahan. Pero yung nangyayari talaga, di ba may mga activities sa school, tapos yung nangyayari, nagko-comparean kami. I think na hindi naman siya totally bad thing. Kasi dahil sa pagko-compare namin, nakikita din namin, ay, pwede pala ganito yung gawin. Or, oo nga, may nakalimutan akong isama. Ganun, di ba? Parang, kahit nasabihin natin na natuturo yung sagot, pero siya parang it's a journey. It's a journey na natututo ka. Yeah, it's a journey. And naniniwala ako na hindi naman mawawala sa buhay ng estudyante yung magkaroon kayo ng benchmarking. Benchmarking! Pinaganda ko yung term mo, Hindi siya kopyahan, pero benchmarking. Tine-check mo lang kung tama din talaga yung sagot mo. Kasi baka mamaya meron ka na miss out lang, may nakalimutan ka, o di kaya naman baka mali yung pinuntahan mong klase nung Kumukuha ka lang ng ideas. Ano bang pinakamahirap na subject sa accountancy? Yung para sa akin, yung major namin ngayon, yung FAR. Ano ibig sabihin nun? Yun? FAR. Intermediate accounting. Ayun, parang kasi, yung nangyari kasi, generalized muna yung topics first years. Tapos, after nun, parang nagfo-focus siya sa iba't iba. So, kunwari, nagfo-focus ngayon sa assets, tapos nagfo-focus siya sa sa mga di ba? Parang
kahit nasabihin mo sinisimplify niya lang, pero parang ang dami pa rin terms. Parang, ang complicated. Ang complicated. So, anong year ka na ngayon? Second year. Second year college. So, marami ka pa pagdadaanan. Ilang years ba ang accountancy? Ayun, 4 years. 4 years. And then, yung mga ibang alumni, I mean, meron for sure dyan, yung parang medyo mommy-mommy ninyo or daddy-daddy pagdating sa mga college, alam mo yun, initiation or whatever. Ewan ko kung may ganun kayo. May ganun ba kayo? Wala. Ano naman, para may mga kuya. napagtatanungan. Ayun, sila, meron anong mga tips na ibinibigay niya nila sa inyo? Shoutout kay Kuya Rafael. Kuya Rafael. Sabi niya, 4th year siya ngayon eh. Tapos, sinabi niya lang sa akin nung last year na kasi na open up ko na ang hirap nga ganito ganyan. Sabi niya lang wag lang ako mag-focus sa isang libro kasi maraming iba't ibang methods na makakatulong rin sa akin. So ayun. So what do you mean by method? Parang kasi iba't ibang libro, parang iba-iba yung ways. Iba-iba yung ways. Parang kaya maganda rin talaga na kapag katulad pag nag-accountancy ka, kahit isang subject lang. Katulad nung sa ko ngayon, sa major ko, isa lang yung subject pero 3 yung libro ko. Tapos yung sa law ko naman na subject ngayon, 3 rin yung libro ko. Parang yung ginagawa ko, parang yung certain topic na yun, chine-check ko muna doon, tapos chine-check ko kung paano doon sa kabila. Ganun, parang tapos kino-compare ko. Ganun. So, madami kang reference, kumbaga. Reference. Itong reference na ito ay napakahalaga kasi pag medyo madami kang pagpipilian, mas makikita mo doon yung way ng isang author compared doon sa isa at baka mamaya mas simplified yung explanation doon sa isa as compared doon sa isa. Tama ba? Oo. Tapos yung sa ibang books kasi nakalagay doon, may mga summary na nakalagay. Tapos sa ibang books wala. So, malaking tulong rin. And then your books, etong mga books na ito, kailangan ba bilhin mo siya or pwedeng photocopy? Photocopy yarn! Bawal yun. Naalala ko tuloy dati, meron parang photocopy. Dati, ngayon, meron ba sa inyo yung parang nagpipicture lang ng mga kopya sa libro? Uy, bawal yun guys Bawal yun. Pero naman, siguro kapag ginagawa rin namin kapag kunwari, naiwan yung libro sa tapos kailangan, di ba? Parang favor lang. Alam mo, pwede ka talagang mag-abogado kasi ang safe mo sumagot. Ito si DJ Alex, 'di ba? Sabi mo kanina nung unang part ng ating pagsasama dito sa Love Radio Academy, parang meron kang alam mo yung inclination or parang meron kang dito drive na gawin mong pre-course ang accountancy and then maging lawyer in the future. Totoo ba 'yon? Oo, totoo. Kino-consider ko siya. Kino-consider mo siya. Pero feeling mo kailan ka magde-decide whether or not you will pursue that kind of goal or dream? Pagka-graduate ko na. Tapos pwede ko naman kasi siyang ipagsabay sa studies at saka yung work ko. Yes. Kasi gusto ko rin talagang kumita na ng money. So parang kahit na nag-graduate ako, syempre gusto ko mag-work na kaagad. Ay, oo. Masarap din kasi talaga yung may kinikita kang pera. Alam mo dati, sinubukan ko rin naman kumita ng pera kahit na nag-aaral pa lang ako. Alam mo ang ginagawa ko? Nagbubunot ako ng puting buhok ng tatay ko, nanay ko. Tapos kada puting buhok may piso. Uso pa ba yun ngayon? Yun ngayon, kapag kunwari, si mommy, masakit yung paa, ganun. Imbis na tumatawag siya ng masahista, ako na lang nagmamasay, binibigyan ako pera. Talaga binibigyan ka pera? Magkano bigayan sa'yo ng nanay mo? Minsan, paiba-iba eh. Pag sobrang sakit ng katawan niya, tas nawala, tig 200. Yan. Wow! Ang lakas! Pero yung nanay mo nakatipid doon Anak na lang yung tinawag. Pero minsan, dinadagdag na sa allowance, di ba? Dinadagdag sa allowance. Super nice. So, doon, pwede tayo kumita sa mga magulang natin, lalo na kung estudyante pa. Tapos, ito pa yung isang pwedeng racket. Since sobrang init ngayon, mga ice tubig, ganyan, ice candy. Nataray mo ba yon? Hindi na. Na-try. Yung mga ice candy, ganun. Uso pa rin naman. Akala ko hindi na siya uso ngayon dahil sa sobrang daming mga pagbabago sa henerasyon ngayon eh. Well, anyway, alam mo, maraming salamat DJ Alex sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Sabi ko nga sa inyo, para nagiging
alam mo yon, gaan ng aking pagtatrabaho tuwing Sabado. Hindi ko ramdam na hindi tayo nakakapagpahinga dahil sa ating mga student radio jocks na guest natin every weekend. So maraming salamat. So how was your experience as a student radio jock dito sa Love Radio Manila? Ayun, nung una, medyo kinakabahan ako. Talaga kasi, sa lagay na yan? Parang hindi naman. Parang chill na chill ka lang. Hindi, kasi dati talaga, parang talaga ako, ma-vocal ako dati. Pero nung nag-pandemic kasi medyo nabawasan. Kasi parang umonti yung tao nakakausap ko. Tapos, ayun, parang hindi na ako kasing daldal tulad dati. Pero ayun. Sino mas madaldal sa inyo nung guest last week na si Jello, student radio jock? Dati mas madaldal ako. Pero ngayon parang siya na. Parang good thing. Good thing. Kasi at least parang naging siya, parang naging extrovert siya. Kasi dati medyo siya introvert. Tapos ngayon kahit papaano pag nakikita ko siya parang ang outgoing niya na. Tapos ang dami niya ng friends. Tapos ayun. Good naman yun. Sa inyong dalawa lalo na dahil magkaibigan nga kayong tunay. So, nawala yung kaba mo eventually. Ngayon, di ka na kinakabahan. Hindi na. Ayun. Hindi na daw siya kinakabahan. Anyway, imbitahan mo naman yung mga kapwa mo estudyante na maging parte ng Love Radio Academy. Kasi bukod sa makaka-experience na kayo maging student radio jock, ako pa ang makakasama ninyo, diba? So, ayun guys, ini-invite ko yung mga aspiring students radio jock na na mag-send ng email siya sa kay rocketera@gmail.com, tapos ilagay niyo sa subject, gusto kong maging DJ. Tapos ilagay niyo lang dun yung name, contact number niyo, and yung school niyo. Ayun. And baka gusto mo na i-stalk ka nila sa mga socials mo. Invitahan mo wala na na akong Instagram. Na lang, naka-private na. Bakit ka bakit wala ka ng Instagram? Parang nakakapagod rin Pag sobrang social. Pang na si DJ Alex, pang mature na tao. Parang pang uncle na siya. Ganun siguro yung pag tumatanda. Grabe ka naman sa makatanda. Kala mo naman. Anyway, maraming salamat, DJ Alex. At maraming salamat sa iyo, Kabisyo, for tuning in and for staying with us. Tuloy-tuloy po ang tugtugan dito sa nag-iisang number 1 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nakapiling ang inyong basa princess, DJ Rocketera. And DJ Alex. And this is Love Radio Academy. Bye-bye, people of the universe. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!